Isang tunog. Iyon lang, isang mahinang click mula sa seradura ng pinto ng library. Ngunit para kay Lyra Reyes, ang tunog na iyon ay kasing lakas ng isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Naramdaman niya ang biglaang panlalamig ng pawis sa kanyang likod, ang tibok ng kanyang puso na kanina'y kalmado at kontrolado ay biglang naging isang mabangis na kabayong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Huli ka na. Ang apat na salitang iyon ay umaling-aungaw sa kanyang isip. Sa kanyang training, itinuro sa kanya kung paano manatiling kalmado sa gitna ng panganib. Ngunit ngayon, sa dilim ng malawak na library ng mga Del Fierro, habang ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa isang maliit na listening device, natangka niyang ikabit sa ilalim ng mesa ni Don Alejandro. Ang training niya ay tila nakikipaglaban sa isang mas malakas na puwersa, ang purong takot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ang matandang Don ang pumasok. Hindi rin ang mga security guard. Ang pumasok ay ang anino na kanina pa niya iniiwasan. Ang nag-iisang tao sa mansyon na hindi niya mabasa. Si Angelo Del Fierro. Nakatayo lang ito roon, ang katawan ay isang silweta laban sa liwanag mula sa pasilyo. Hindi ito nagsalita. Pinanood lang siya nito habang siya ay nakayuko sa tabi ng mesa na para bang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Kaninang umaga lang, ang lalaking ito ay isang estranghero. Kaninang umaga, siya si Lyra Reyes, isang simpleng aplikante para sa posisyon ng katulong. Pagpasok niya sa malaking tarangkahan ng Hacienda del Fierro, ang una niyang ginawa ay ang kabisaduhin ang lugar. Hindi ang ganda ng hardin o ang laki ng fountain. Ang mga kamera, ang mga blind spot, ang mga posibleng labasan. Ang Don na humarap sa kanya ay eksakto sa nasa litrato ng kanyang file. Si Alejandro Del Fierro, isang taong may ngiti ng isang lolo, ngunit may mga matang kasing talas ng bubog na kayang tumagos sa kaluluwa. Bakit mo gustong magtrabaho dito, Hija? Tanong nito sa kanya. Kailangan ko po ng pera para sa pamilya ko sa probinsya, Don Alejandro. Sagot niya, isang sagot na paulit-ulit niyang inensayo. Tinitigan siya nito ng matagal. Sa mga segundong iyon, pakiramdam ni Lyra ay hinuhubaran ang kanyang pagkatao. Ngunit pinanatili niya ang kanyang ekspresyon, bahagyang takot, puno ng paggalang. Ang perpektong maskara ng isang hamak na katulong. Sige, tanggap ka na, sabi nito sa huli. Ganoon lang kadali, ganoon lang kadelikado. At ngayon, lahat ng yon ay posibleng masira dahil sa lalaking nasa pinto. Anong ginagawa mo sa dilim, Lyra? Ang boses ni Angelo ay kalmado, masyadong kalmado. Mas nakakatakot iyon kaysa sa isang sigaw. Tumayo si Lyra ng dahan-dahan. Itinago ang maliit na device sa kanyang palad. Sir Angelo, pasensya na po. Napadaan lang po ako. Akala ko po may naiwang bukas na ilaw. Isang perpektong palusot. Isang palusot na hindi nito pinaniwalaan. Isinara ni Angelo ang pinto at ang tanging liwanag na lang sa silid ay ang nanggagaling sa malaking bintana. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang nito ay mabigat. Huminto ito sa harap niya, isang dipa lang ang layo. Amoy niya ang mamahalin nitong pabango, isang amoy na hindi nababagay sa mundong pinanggalingan niya. Talaga? Tanong nito. Akala ko naghahanap ka ng libro o baka naman may iba kang hinahanap? Hindi siya makasagot. Ang library na ito ay pribado, sabi ni Angelo. Ang boses ay mas mababa na ngayon, halos isang bulong. Ang mga gamit ng ama ko, pribado.
ang buhay namin pribado. Itinaas nito ang kamay at hinawakan ang isang hibla ng buhok na tumakas mula sa pagkakatali ni Lyra. Baguhan ka dito, kaya bibigyan kita ng isang payo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Sa dilim, hindi niya mabasa ang ekspresyon nito, ngunit naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Sa pamilyang ito, Lyra, lahat kami ay may itinatago. Siguraduhin mo lang na ang sayo ay mananatiling tago. Si Lyra Reyes. Ang pangalan ay simple. Ang muka ay ordinaryo. Ngunit mayroong isang bagay sa kanya na hindi mapakali si Angelo. Isang bagay sa kanyang mga mata. Isang bagay sa paraan ng kanyang pagkilos. Masyadong kalmado, masyadong kontrolado para sa isang simpleng katulong. Kinabukasan, pagkatapos ng kanilang engkwentro sa library, ginugol ni Angelo ang buong umaga sa security room. Paulit-ulit niyang pinanood ang recording. Ang pagpasok ni Lyra sa library, ang maingat na paggalaw, ang paraan ng kanyang paglingon bago lumapit sa mesa ng kanyang ama. Hindi ito kilos ng isang taong naligaw lang. Ito ay kilos ng isang taong may misyon. Sino ka ba talaga? Bulong niya sa harap ng monitor. Ang paraiso na itinayo ng kanyang ama, ang hasyenda na ito na puno ng yaman at kapayapaan, ay matagal na niyang nararamdaman na may anino. Isang aninong madilim na pilit niyang hindi pinapansin. Kagabi, bago ang insidente sa library, kinausap niya ang kanyang ama. Itay, yung bagong shipment na dumating sa pantalan, simula niya. Nakalagay sa papeles, fertilizers. Pero bakit kailangan ng 3 container van para sa mga bulaklak lang ni Mama sa hardin? Ngumiti lang ang kanyang ama, ang ngiting laging nakakapagpakalma sa lahat. Anak, huwag mo nang intindihin ang mga maliliit na bagay. Mag-focus ka sa iyong mga disenyo. Iyan ang mundo mo. Hayaan mo na sa akin ang mundo ko. Hayaan mo na sa akin ang mundo ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang pader na laging inilalagay ng kanyang ama sa pagitan nila. At ngayon, ang babaeng ito, si Lyra, ay tila isang martilyong gustong bumasag sa pader na iyon. Sinadya niyang magtimpla ng kape sa kusina nang nandoon si Lyra. Habang naglalakad siya papalapit dito, sinadya niyang matapilo. Ang mainit na kape ay tumapon papunta mismo sa direksyon ni Lyra. Inaasahan niyang sisigaw ito o tatalon palayo. Ngunit sa isang iglap, sa isang kilos na napakabilis at eksakto, umikot ito. Iniwasan ang kape at sabay salo sa tasang malalaglag na sana. Lahat sa loob lang ng isang segundo. Mag-ingat po kayo, sir, sabi ni Lyra. Ibinabalik sa kanya ang tasa na may blangkong ekspresyon. Napatanga si Angelo. Ang reaksyon na iyon, hindi iyon reaksyon ng isang katulong. Iyon ay reaksyon ng isang taong sanay sa biglaang panganib. Sa salamat, iyon lang ang nasabi niya. Buong araw pinanood niya ito. Pinanood niya kung paano nito linisin ang mga kwarto. Hindi lang basta naglilinis, kundi tila kinakabisado ang bawat sulok. Pinanood niya kung paano ito makipag-usap sa ibang mga katulong. Laging nagtatanong, laging nakikinig. Isang hapon, nakita niya ito sa hardin, nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang ina. Tahimik lang itong nakatayo roon. Maya-maya may inilabas ito mula sa kanyang bulsa. Isang luma at kupas na litrato. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Mula sa malayo, hindi makita ni Angelo kung sino ang nasa litrato, pero nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lyra. Isang sakit na pamilyar sa kanya. Ang pag-iisa,
Gabi na, alam niyang may meeting ang kanyang ama sa labas. Alam niyang si Lira ang naka-duty para maglinis ng mga kwarto sa ikalawang palapag. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan, pumasok siya sa maliit na kwarto ni Lira sa servants' quarters. Simple lang ang kwarto, malinis. Walang personal na gamit, maliban sa isang maliit na libro sa tabi ng kama. Hindi iyon ang hinahanap niya. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng kama. Madilim. Ginamit niya ang ilaw ng kanyang cellphone. At doon, sa ilalim ng isang maluwag na baldosa sa sahig na halatang isiniksik lang pabalik, may nakita siyang isang bagay na nakabalot sa tela. Kinuha niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang malamig na bakal ay dumampi sa kanyang balat. Isang baril, isang 9mm Glock, maliit at madaling itago, ngunit nakamamatay. Hindi na ito hinala. Sigurado na siya, ang babaeng ito ay hindi isang katulong. Isa siyang kalaban na nakapasok na sa loob ng kanilang pader. Ang grand ballroom ng mansyon ng mga Del Fierro ay puno ng mga taong pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan sa bansa. Mga senador, mga general, mga negosyante, lahat sila ay nakangiti, umiinom ng champagne at nag-uusap tungkol sa negosyo. Para kay Lira, hindi ito isang party, isa itong pugad ng mga buwaya. Suot ang kanyang uniforme ng katulong, tahimik siyang gumalaw sa gitna ng mga bisita. Isang tray ng baso ang dala niya sa isang kamay, ngunit ang kanyang mga tainga at mata ay nasa ibang lugar. Sa kanyang tenga may isang maliit na earpiece na halos hindi makita, nakikinig sa bawat bulungan. Don Alejandro, ang bagong shipment, kailan darating? Narinig niya mula sa isang general. "Wag dito, general," sagot ng Don. "Ang mga pader ay may tenga." Kailangan ni Lira ng mas matibay na ebidensya, ang computer sa opisina ng Don. Doon nakatago ang lahat. Naghihintay siya ng tamang tiyempo. Nang ang lahat ay abala na sa pagsasayaw at pagkain, dahan-dahan siyang umalis sa ballroom at naglakad papunta sa ipinagbabawal na teritoryo, ang opisina ni Don Alejandro. Tahimik, madilim. Mabilis niyang binuksan ang pinto gamit ang isang lockpick na nakatago sa kanyang sapatos. Pagpasok niya, isinaksak niya agad ang isang maliit na USB device sa computer ng Don. Isang FAK, File Access Key, na kayang kopyahin ang lahat ng data sa loob ng 5 minuto. 1, 2, 3 minuto. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Bigla, narinig niya ang mga yapak papalapit. Mabilis niyang tinago ang sarili sa likod ng makakapal na kurtina, katabi ng isang malaking bintana. Bumukas ang pinto. Pumasok si Angelo kasama ang isang babaeng nakapulang bestida. "Angelo, bakit ba tayo nandito?" tanong ng babae. "Bumalik na tayo sa party." "Saglit lang, may kukunin lang ako." Sagot ni Angelo, ang mga mata ay tila naglilibot sa buong silid. Alam ni Lira, hindi ito nagkataon lang. Sinusundan siya nito. Nang akmang lalapit si Angelo sa mesa, biglang bumukas muli ang pinto. Si Don Alejandro. "Anak, anong ginagawa niyo dito?" tanong ng Don. "May kukunin lang po sana si Angelo." "Tito," sagot ng babae. "Bumalik na kayo sa baba," sabi ng Don sa isang tonong hindi pwedeng suwayin. "Ako na ang bahala dito." Walang nagawa si Angelo kundi sumunod. Pagkaalis nila, naglakad ang Don papunta sa kanyang mesa. Si Lira ay hindi humihinga sa likod ng kurtina. Isang maling galaw lang, tapos na siya. Ngunit hindi siya napansin ng Don. May kinuha lang itong isang folder
at lumabas na rin. Nakahinga ng maluwag si Lyra. 5 minuto, tapos na. Mabilis niyang kinuha ang USB at tahimik na lumabas ng opisina. Bumalik sa party na parabang walang nangyari. Ngunit pagbalik niya, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. "Saan ka galing?" tanong ni Angelo. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Kumuha lang po ng yelo, sir." Kalmado niyang sagot. Hindi ito naniwala. Biglang tumugtog ang isang mabagal na kanta. Hinila siya ni Angelo papunta sa gitna ng dance floor. Nagulat ang ibang mga bisita. Ang anak ng Don sumasayaw kasama ang isang katulong. "Anong ginagawa mo?" Bulong ni Lyra, sinusubukang kumawala. "Sumayaw ka lang," utos ni Angelo, hinawakan ng mahigpit ang kanyang baywang. "Ngumiti ka para hindi sila maghinala." Ipinatong nito ang kamay ni Lyra sa balikat nito. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Ang kanilang mga mukha ay 1 pulgada lang ang layo. "Nanggaling ka sa opisina ng Itay, hindi ba?" Bulong ni Angelo habang isinasayaw siya. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo," sagot ni Lyra. "Alam mo, Lyra, magaling kang magsinungaling," sabi ni Angelo. "Pero mas magaling akong maghahanap ng katotohanan." "Sino ka ba talaga?" Tinitigan siya ni Lyra. "Isang katulong lang po." "Kung ganoon," sabi ni Angelo, inilapit pa ang mukha nito. "Bakit may baril ka sa ilalim ng kama mo?" Nanlamig ang buong katawan ni Lyra. "At bakit may dala kang USB na ganito?" Bulong ulit ni Angelo at sa isang mabilis na kilos na hindi napansin ng iba, ipinakita nito sa kanya ang FAK. Ang FAK na kinuha niya kanina. Paano? Paano nito nakuha? "Sino ang target mo, Lyra?" "Ang ama ko?" Hindi siya nakasagot. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, nakita ni Lyra si Victor, ang hepe ng seguridad. Nakatingin ito sa kanila, hindi sa kanila, sa kanya. Isang tingin na puno ng pagdududa at panganib. Pagkatapos ng sayaw, mabilis na bumalik si Lyra sa kanyang kwarto. Ang puso niya ay kumakabog, na booking na siya. Kailangan na niyang umalis. Ngunit pagbukas niya ng pinto, napatigil siya. Sa ibabaw ng kanyang unan, naroon ang baril niya. At sa tabi nito, may isang pirasong papel, isang note mula kay Angelo. "Sino ang target mo?" Ang baril sa ibabaw ng unan ay isang malinaw na mensahe. "Alam ko na, tapos na ang laro mo." Alam ni Lyra na kailangan na niyang umalis. Ngunit hindi niya pwedeng iwanan ang USB. Iyon ang tanging ebidensyang nakuha niya. Kailangan niya itong mabawi mula kay Angelo. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Angelo, ngunit iniiwasan siya nito. Ang dating mapanuring tingin nito ay napalitan ng isang malamig na pader. Para kay Angelo, isa na siyang kaaway na nakapasok sa teritoryo nito. Habang naglilinis si Lyra sa pasilyo, isang kasambahay ang lumapit sa kanya. "Lyra, pinapatawag ka ni Don Alejandro." Nandoon daw siya sa greenhouse sa likod ng hardin. Nagtaka si Lyra. Ang greenhouse ay isang pribadong lugar, ang paboritong lugar ng yumaong asawa ng Don. Bakit siya ipapatawag doon? Ngunit utos yon. Habang naglalakad siya papunta sa hardin, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ang kaba ng isang bitag. Sa loob ng opisina, si Angelo, na nagmamasid sa mga security monitor, ay nakita ang utusan na kausapin si Lyra. Nakita niya ang direksyon kung saan ito pumunta. Kumunot ang kanyang noo. Ang greenhouse? Alam niyang hindi mahilig pumunta doon ang kanyang ama. Isang masamang pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Pagdating ni Lyra sa greenhouse, wala ang Don. Ang naroon lang ay ang amoy ng mga bulaklak
at ang nakakabiging katahimikan. Don Alejandro, tawag niya. Walang sumagot. Biglang bumukas ang pinto sa likuran niya at pumasok si Victor, kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Ngumisi ito, isang ngising parang demonyo. "Naghahanap ka ba sa amo ko?" tanong ni Victor. "Pasensya na, ako lang ang nandito. Ako ang maghahatid sa iyo sa huling hantungan mo." Alam na ni Lyra. Ito na iyon, hindi ito utos ng Don. Kusa itong ginawa ni Victor para makuha ang pabor ng kanyang amo. "Hindi ka isang katulong," sabi ni Victor, dahan-dahang lumalapit. At ayaw na ayaw ni Don Alejandro sa mga ahas sa kanyang pamamahay. Mabilis na kumilos si Lyra. Ginamit niya ang isang paso ng halaman at inihampas sa muka ng isang tauhan. Sinipa niya ang isa pa sa tuhod, ngunit dalawa sila laban sa isa, at si Victor ay mas malaki at mas malakas. Nahawakan ni Victor ang kanyang braso at marahas siyang itinulak sa isang pader na salamin. Nabasag ito. Naramdaman ni Lyra ang matalim na kirot sa kanyang braso at tagiliran mula sa mga bubog. Dugo. Nang akmang susuntukin siya ni Victor sa mukha, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong greenhouse. Isang malaking estatwa ng anghel na gawa sa marmol na nakatayo sa labas ang bumagsak sa salaming pader, binasag ito ng tuluyan. Sa likod ng estatwa, lumitaw si Angelo. Hawak ang isang malaking tubo na bakal. "Huwag mong subukang saktan ang mga bisita ko, Victor," sabi ni Angelo. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Nagulat si Victor. "Sir Angelo, hindi po ito." "Sinabi kong layuan mo siya!" Sigaw ni Angelo at mabilis na sinugod si Victor. Nagsimula ang isang magulong away. Ginamit ni Angelo ang kanyang lakas para labanan ang mga tauhan, binigyan si Lyra ng pagkakataon. Kahit sugatan, lumaban si Lyra, ginamit niya ang lahat ng natutunan niya sa training. "Dito!" Sigaw ni Angelo, tinuturo ang isang maliit na pinto sa likod. Ang pinto papunta sa lumang bodega ng mga gamit sa hardin. Sabay silang tumakbo, papasok, at mabilis na isinara at nilock ang pinto. Sumandal sila pareho sa pinto, habol ang kanilang hininga. Madilim sa loob, tanging ang sinag ng araw mula sa maliliit na siwang ang nagsisilbing ilaw. "Salamat," sabi ni Lyra. Hawak ang kanyang braso na malakas ang pagdurugo. "Wala na tayong oras para dyan," sabi ni Angelo. Tiningnan niya ang sugat ni Lyra. "Kailangan nating gamutin yan." Pinunit niya ang laylayan ng kanyang mamahaling polo at itinali ito ng mahigpit sa braso ni Lyra para pigilan ang pagdurugo. Ang kanilang mga muka ay magkalapit. Ang kanilang mga paghinga ay naghahalo. "Hindi ka pwedeng bumalik doon," sabi ni Angelo. "Papatayin ka nila." "Alam ko," sagot ni Lyra. Tinitigan siya ni Angelo ng diretso sa mata. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng laro ay nawala na. "Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, iiwan kita dito." Huminga ng malalim si Lyra. Wala na siyang pagpipilian. Ang lalaking ito ang nagligtas sa kanya at sa sandaling ito, siya lang ang posibleng kakampi niya. "Hindi Lyra ang pangalan ko," sabi niya. "Ahente ako ng gobyerno at ang tatay mo, isa siyang drug lord." Katahimikan, biglang narinig nila ang malalakas na yabag papalapit. Sinusubukan nilang sirain ang pinto. At pagkatapos isang boses ang narinig nila mula sa labas. Isang boses na mas malakas at mas nakakatakot kaysa kay Victor. Ang boses ni Don Alejandro. "Victor!
Buksan mo yan. Pero Don, isang malakas na sampal ang narinig nila. Anong ginawa mo sa anak ko? Bumukas ang pinto ng bodega. Ang liwanag mula sa labas ay sumilaw sa kanilang mga mata. Sa gitna ng liwanag na iyon, nakatayo ang anino ni Don Alejandro del Fierro. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa isang galit na kayang tumupok ng buong hasyenda. Sa likod niya, nakaluhod si Victor, ang mukha ay duguan at puno ng pasa. Hindi nagsalita ang Don. Tiningnan lang nito ang eksena sa loob ng bodega, ang duguan at sugatang si Lira at ang kanyang anak na si Angelo na nakatayo sa pagitan nila na para bang isang pader na nagpoprotekta. Sa opisina ko, sabi ng Don, ang boses ay hindi pasigaw, ngunit puno ng bigat na mas mabigat pa sa isang sigaw. Ngayon din, sa loob ng opisina, pinaupo ng Don si Angelo sa isang silya habang isang doktor ang gumagamot sa mga galos nito. Si Lira naman ay nanatiling nakatayo, ang braso ay ginamot na rin, ngunit ramdam pa rin niya ang sakit. Si Victor ay wala na, hindi niya alam kung saan ito dinala. Nang makaalis ang doktor, naiwan silang tatlo. Humarap ang Don kay Lira. Sino ka? Alam ni Lira na wala nang silbi ang pagsisinungaling. Agent Celeste ng National Intelligence Agency. Tumango ang Don na parabang inaasahan na niya ang sagot. At ano ang kailangan ng ahensya ninyo sa akin? Alam ninyo kung ano ang kailangan namin, Don Alejandro. Matapang na sagot ni Lira. Isang mahabang katahimikan. Naglakad ang Don papunta sa kanyang bintana at tumingin sa labas, sa malawak niyang lupain. Ang lahat ng ito, sabi ng Don, itinayo ko para sa anak ko. Bawat puno, bawat bato, bawat butil ng buhangin sa lugar na ito para sa kanya. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang lahat ng ito at para maprotektahan siya. Humarap ito sa kanila. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Lira. Mahal mo ba ang buhay mo, Agent Celeste? Hindi sumagot si Lira. Dahil kung oo, makikinig ka sa akin, sabi ng Don. Mananatili ka dito sa hasyenda, hindi bilang katulong, kundi bilang bisita ko. Aalagaan ka, bibigyan ng lahat ng gusto mo. Pero may isang kondisyon. Lumapit ito sa kanya. Ang muka ay 1 pulgada lang ang layo. Hindi ka aalis. Hindi ka tatawag sa kahit sino. At hinding-hindi mo sasabihin kay Angelo ang kahit ano sa mga hinala mo. Magsisinungaling ka sa kanya. Sasabihin mong nagkamali ka. Sasabihin mong wala kang nakita. Iisipin niyang nababaliw ka lang. At kung hindi ako pumayag, tanong ni Lira. Ngumiti ang Don, isang ngiting nakakakilabot. Simple lang, papatayin kita. At pagkatapos, isusunod ko ang buong pamilya mo sa probinsya. Sisiguraduhin kong walang matitirang reyes sa balat ng lupa. Nanlamig si Lira. Pero kung susunod ka, pagpapatuloy ng Don, mananatili kang buhay. At mananatiling ligtas si Angelo sa katotohanang hindi niya kailangang malaman. Tumingin si Lira kay Angelo. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Lira, totoo ba ang sinabi mo kanina? Ang itay... Tumingin si Lira sa Don, pagkatapos ay kay Angelo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng lalaking nagligtas sa kanya. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng mundo nito. At higit sa lahat, ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya. Wala siyang pagpipilian. Nagkamali lang ako, Angelo, sabi ni Lira. Ang bawat salita ay parang lason sa kanyang bibig. Nadala lang ako ng takot.
Wala, wala akong nakita. Nakita niya ang pagkabigo sa mukha ni Angelo. Ang kaunting tiwalang nabuo sa pagitan nila ay gumuho sa isang iglap. Mula sa araw na iyon, naging isang bilanggo si Lyra sa isang luhosong kulungan. Binigyan siya ng isang magandang kuwarto, mamahaling damit, masasarap na pagkain, ngunit bawat kilos niya ay binabantayan. Laging may 2 gwardiya sa labas ng kanyang pinto. Si Angelo, sa kabilang dako, ay pilit siyang kinakausap. Ngunit iniiwasan na siya ni Lyra. Ang bawat paglapit nito ay tinutugunan niya ng isang malamig na pader. Isang gabi, pumasok si Angelo sa kanyang kwarto. May dalang first aid kit. Dumudugo na naman ang sugat mo, sabi nito. Hayaan mong gamutin ko. Kaya ko na, sagot ni Lyra, hindi nakatingin. Bakit ka nagsinungaling? Tanong ni Angelo. Alam kong may nakita ka, alam kong may alam ka. Hindi sumagot si Lyra. Tulungan mo ako, Lyra, sabi ni Angelo. Tulungan mo akong malaman ang totoo. Tumingin si Lyra sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit na hindi niya pwedeng sabihin. Ang totoo? Ang totoo ay isa ka lang mayaman na naghahanap ng thrill sa buhay. At ako, isa lang akong hamak na katulong na nagkamali. Layuan mo na ako. Nasaktan si Angelo sa kanyang mga salita. Tumayo ito at akmang aalis na. Ngunit bago ito lumabas, may iniwan itong isang maliit na burner phone sa ilalim ng unan. Kung magbabago ang isip mo, bulong nito bago isara ang pinto. Nang gabing iyon, habang nag-iisa, nakatanggap si Lyra ng isang text sa burner phone. Isang unknown number. Isang encrypted message. Galing ito sa kanyang superior. Bakit hindi ka na nagre-report? Pinalaan na kita. Huwag kang magtiwala sa kahit sino dyan. Hindi pinansin ni Lyra ang burner phone. Para sa kanya, lahat ng tao sa hasyenda, pati na si Angelo, ay bahagi ng isang malaking bitag. At ang superior niya, ang mensahe nito ay hindi nagbigay ng kapanatagan. Bagkus ay nagdagdag pa sa kanyang pagdududa. Sa kabilang dako, hindi rin mapakali si Angelo. Ang mga salita ni Lyra sa bodega, isa siyang drug lord, ay parang isang tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Ang pagsisinungaling nito pagkatapos ay mas lalong nagpatibay sa kanyang hinala na may tinatago ang lahat. Kung hindi niya mapagkakatiwalaan ang kanyang ama at hindi niya mapagkakatiwalaan si Lyra, kung gayon siya na lang mag-isa ang kikilos. Sinimulan niyang mag-imbestiga sa sarili niyang paraan. Gamit ang kanyang kaalaman sa arkitektura at sa mga blueprint ng mga warehouse ng kanilang kumpanya, pinag-aralan niya ang mga blind spot ng mga security camera. Lihim niyang pinuntahan ang isa sa mga warehouse sa pantalan sa gitna ng gabi at doon, sa likod ng mga sako ng fertilizer, nakita niya ang mga kahon na may kakaibang marka. Mga kahon na maingat na selyado. Binuksan niya ang isa. Hindi pataba ang laman, kundi mga puting pulbos na nakabalot sa plastik. Kinuhanan niya ito ng litrato. Katibayan. Isang maliit na piraso ng isang napakalaking katotohanang ayaw niyang tanggapin. Sa mansyon, ang relasyon nila ni Lyra ay naging isang kakaibang sayaw ng pag-iwas at paglapit. Isang gabi, nakita niyang pilit inaabot ni Lyra ang isang libro sa mataas na estante sa library. Nahihirapan ito dahil sa sugat sa kanyang tagiliran. Ako na, sabi ni Angelo. Lumapit mula sa likuran niya. Inabot niya ang libro. Sa pag-abot niya, ang kanyang braso ay dumampi sa braso ni Lyra. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Nagkatitigan sila. Ang mundo sa labas ng library ay tila biglang nawala.
Salamat, bulong ni Lyra, sabay iwas ng tingin. Hanggang kailan mo itatago yan? Tanong ni Angelo. Ang boses ay mahina. Ang alin? Ang sakit, sagot niya. At ang katotohanan. Hindi mo alam kung sino ako, Angelo, sabi ni Lyra. Ang boses ay puno ng babala. Sinubukan niyang lumayo pero hinawakan ni Angelo ang kanyang braso. Kung ganon, ipakilala mo ang sarili mo, sabi ni Angelo, hinila niya ito palapit at hinalikan niya ito. Hindi ito tulad ng mga halik sa pelikula. Ito ay marahas, puno ng pagnanasa, puno ng galit, ng pagkalito, ng sakit. Isang halik na nagtatanong at sumasagot ng sabay. Tumugon si Lyra hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangan. Pangangailangang makaramdam ng isang bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Dinala niya ito sa kanyang kwarto. Ang kanilang mga damit ay natanggal. Ang kanilang mga sugat, ang pisikal at ang emosyonal, ay nakalantad sa isa't isa. Sa gabing iyon, hindi sila ang ahente at ang anak ng kriminal. Sila ay dalawang taong nalulunod na pilit kumakapit sa isa't isa para lang makahinga. Ngunit kinaumagahan, ang init ay napalitan ng lamig. Nagising si Angelo na wala na si Lyra sa kanyang tabi. Pagpunta niya sa kuwarto nito, nakita niya itong nag-aayos ng gamit na para bang walang nangyari. Lyra! Isang pagkakamali ang nangyari kagabi, Angelo. Sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Huwag na nating ulitin. Pagkakamali ba talaga? Oo, mariing sagot nito. Dahil sa mundong ito, hindi tayo pwedeng maging tayo. Kalaban mo ako at kalaban kita. At naglakad na ito palabas, iniwan si Angelo na puno ng sakit at pagkalito. Bumalik si Angelo sa kanyang pag-iimbestiga, mas determinado ngayon. Ginamit niya ang isang computer program para subukang i-decrypt ang mga files sa USB na nakuha niya mula sa kanyang ama. Ilang araw niya itong sinubukan at sa wakas isang file ang bumukas. Isang listahan ng mga bank transfer papunta sa iba't ibang offshore accounts. Mga pangalan ng mga politiko, ng mga general. At sa dulo ng listahan, isang pangalan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Recipient, Dear Emmanuel Vargas. Naalala niya ang pangalang iyon. Narinig niya itong binanggit ni Lyra noon sa isa sa mga pag-uusap nila. Mabilis niyang hinanap ang pangalan sa internet. Director Emmanuel Vargas, National Intelligence Agency, ang superior ni Lyra, ang taong dapat na nagpoprotekta sa kanya, ay isa pala sa mga taong binabayaran ng kanyang ama. Ang lamig na naramdaman ni Lyra pagkagising niya sa tabi ni Angelo ay hindi nawala. Buong araw, para siyang yelo na naglalakad sa loob ng mansyon. Ang bawat pagdaan ni Angelo, ang bawat tingin nito ay parang isang apoy na sinusubukang tunawin siya, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang sarili. Hindi ka pwedeng maging mahina, Celeste, paalala niya sa sarili. Hindi ka Lyra, isa kang ahente. May misyon ka, pero ang misyon ay tila wala ng patutunguhan. Siya ay isang ibon sa loob ng isang gintong hawla. At ang tanging paraan para makalaya ay ang magtiwala sa taong hindi niya dapat pagtiwalaan, ang kanyang superior. Kinuha niya ang burner phone na ibinigay ni Angelo. Kahit labag sa loob niya, kailangan niyang subukan. Nagpadala siya ng isang maikli at encrypted na mensahe. Taksil sa hardin, kailangan ng tulong. Magkita tayo sa lumang simbahan, bukas, 10 p.m. Taksil sa hardin, Kefan Boy Trongvon. Ang code nila para kay Victor. Ang lumang simbahan sa bayan ay ang kanilang itinakdang
emergency meeting place. Naghintay siya. Makalipas ang 1 oras, isang reply ang dumating. Naintindihan, mag-iingat ka, ako lang ang pagkatiwalaan mo. Sa wakas, isang sinag ng pag-asa. Kailangan na lang niyang makatakas sa mansyon bukas ng gabi. Samantala sa kabilang bahagi ng bahay, nakatitig si Angelo sa screen ng kanyang laptop sa pangalan ni Director Vargas. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang kanyang ama ay isang drug lord. Ang babaeng minamahal niya ay isang ahenteng gustong magpabagsak sa kanyang ama. At ang superior ng babaeng ito ay kasabwat pala ng kanyang ama. Isang malaking, madumi at masalimuot na laro. At sila ni Lyra ay mga pyesa lang. Alam niyang may gagawin si Lyra. Alam niyang kokontakin nito ang kanyang superior. At alam niyang kapag ginawa iyon ni Lyra, papunta na ito sa sarili niyang kamatayan. Kinagabihan, naghanda si Lyra para sa kanyang pagtakas. Nagsuot siya ng itim. Inihanda niya ang kanyang baril. Hinintay niya ang hating gabi kung kailan mahimbing na ang tulog ng lahat at kakaunti-unti na lang ang mga gwardya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Gumamit siya ng isang madilim na pasilyo sa likod, isang daan na hindi sakop ng maraming kamera. Ngunit pagdating niya sa dulo ng pasilyo, bago ang pinto palabas sa hardin, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Si Angelo. "Saan ka pupunta?" Tanong nito, ang boses ay seryoso. "Wala kang pakialam," sagot ni Lyra. Sinusubukang lagpasan ito. Hinarangan siya ni Angelo. "May pakialam ako dahil kung lalabas ka sa pintong yan, hindi ka nababalik ng buhay." "Anong sinasabi mo? Umalis ka sa daan ko." "Hindi," mariing sabi ni Angelo. Hinawakan niya ito sa braso. "Hindi mo alam ang pinapasok mo. Ang taong pupuntahan mo, hindi mo siya kakampi." "Sinungaling! Gusto mo lang akong pigilan. Gusto kitang iligtas." Sigaw ni Angelo. Ang boses ay puno ng desperasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Lyra ang screen. Ang listahan ng bank transfer at ang pangalan ni Direktor Vargas. Napatitig si Lyra sa screen. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Hindi pwede. "Gawa-gawa mo lang yan," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Talaga?" sabi ni Angelo. "Kung ganon, tawagan mo siya. Ngayon din, tingnan natin kung sino ang sinungaling." Nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Lyra ang burner phone at dinial ang numero ng kanyang superior. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. "Celeste, nasaan ka na? Nag-aalala na ako sa'yo," sabi ng boses ni Direktor Vargas, puno ng pekeng pag-aalala. "Sir," sabi ni Lyra, sinusubukang kontrolin ang kanyang boses. "Papunta na po ako." "Magaling, mag-ingat ka. Tandaan mo, Celeste, delikado dyan. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Mahirap nang malaman kung sino ang tunay na kalaban." At sa likod ng boses ni Direktor Vargas ay sa ganitki sa kabilang linya, narinig ni Lyra ang isang pamilyar na tunog, isang mahinang pag-ubo. Ang pag-ubo ng isang taong laging naninigarilyo. Ang pag-ubo ni Victor. Nanlamig ang buong katawan ni Lyra. Sige po, sir." Iyon na lang ang nasabi niya. "Pasensya ka na, Celeste," biglang sabi ni Direktor Vargas. Ang boses ay nagbago na, naging malamig na parang yelo. "May mas malaking isda sa mundong ito." At ibinaba nito ang tawag. Kasabay ng pagputol ng linya ay ang pag-aling-aungaw ng isang malakas na tunog sa buong mansyon. Ang alarm.
Ang mga pulang ilaw ay umikot-ikot. Ang mga sirena ay umugong. Mula sa labas, narinig nila ang mga sigaw ng mga gwardya at mula sa malayo, ang tunog ng mga paparating na sasakyan. Tumingin si Angelo sa bintana. Sa labas ng tarangkahan, hindi lang ang mga sasakyan ng mga tauhan ng kanyang ama ang naroon. Naroon din ang isang team ng mga nakaitim na SWAT, mga armadong lalaki na alam niyang hindi totoong pulis. Ang, ang mga tauhan ng traidor na direktor. Tumingin si Lyra kay Angelo. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkabigo. Bitag to, bulong niya. Alam ko, sagot ni Angelo, at nasa gitna tayo. Ang tunog ng sirena ay parang isang sigaw ng kamatayan. Ang mga ilaw na pula ay sumasayaw sa mga pader ng pasilyo, ginagawang isang impyerno ang kanilang gintong kulungan. Dito! Sigaw ni Angelo, hinila si Lyra palayo sa pangunahing hagdanan kung saan naririnig na nila ang mga yabag ng mga armadong lalaki. Dinala niya ito sa library, ang lugar kung saan sila unang nagkita, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Mabilis niyang nilock ang malaking pinto. Anong ginagawa natin dito? Cornered tayo, sabi ni Lyra habang tinitingnan ang tanging bintana na may rehas na bakal. Hindi sumagot si Angelo. Dumiretso siya sa isang malaking bookshelf na puno ng mga lumang libro. May hinahanap siya, isang partikular na libro. Nang mahanap niya ito, hindi niya ito binasa. Hinila niya ito. Isang malakas na click ang narinig. Ang buong bookshelf ay dahan-dahang umusog, nagbubunyag ng isang madilim at makipot na daanan sa likod nito. Ang lolo ko, mahilig sa mga sikreto, sabi ni Angelo. Sumunod ka sa akin. Pumasok sila sa madilim na pasilyo. Ang amoy ng alikabok at lumang panahon ang sumalubong sa kanila. Pagkapasok nila, ang bookshelf ay automatikong sumara. Tinatakan sila sa loob. Ang ingay mula sa labas ay biglang humina. Napalitan ng kanilang sariling malalakas na paghinga. Naglakad sila sa makipot na daanan. Sa dulo, may isa pang pinto. Isang pinto na gawa sa bakal. Binuksan ito ni Angelo. Ang bumungad sa kanila ay isang maliit na kuwarto. Walang bintana. May isang maliit na kama, isang mesa, at mga dilatang pagkain sa isang estante. Isang panic room. Dito nagtatago ang ina ko kapag nag-aaway sila ng itay, sabi ni Angelo. Ang boses ay malungkot. Akala ko dati, laro lang. Naupo si Lyra sa sahig, nanginginig pa rin sa nangyari. Ang pagkakanulo, ang katotohanan ang buong misyon niya ay isang malaking kasinungalingan. Anong plano natin? Tanong niya. Maghintay, sabi ni Angelo. Hindi nila alam ang lugar na ito. Hihintayin nating tumahimik ang lahat. Habang naghihintay sila, ang mga mata ni Angelo ay napako sa isang maliit na baul na gawa sa kahoy sa ilalim ng kama. Ang baul ng kanyang ina. Hindi niya ito binuksan mula nang mamatay ito. Ngayon, sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, lumapit siya at binuksan ito. Sa loob, naroon ang mga lumang gamit ng kanyang ina, isang lumang bestida, mga litrato, at sa ilalim ng lahat, isang manipis na notebook na balot sa katad. Ang diary ng kanyang ina, nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ito. Binasa niya ang mga huling isinulat nito. Ang sulat kamay ay maganda, ngunit sa mga huling pahina, ito ay naging magulo, na para bang isinulat ng nagmamadali. October 12, alam na niya na alam ko na. Nakita ko ang mga papeles sa kanyang opisina, hindi ito fertilizer. Hindi ito
kahit anong legal na negosyo. Ang asawa ko, ang lalaking minahal ko. Isa siyang halimaw. October 15, sinubukan ko siyang kausapin. Itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang nababaliw lang ako. Ikinulong niya ako sa bahay. Hindi na ako pwedeng lumabas. October 20, kailangan kong makatakas. Para sa anak ko. Para kay Angelo. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang tahanang itinayo sa dugo at kasinungalingan. At ang huling entry, October 22 bukas. Bukas ng gabi, aalis na kami. Nakausap ko na si Manang Fe. Tutulungan niya akong itakas si Angelo. Pupunta kami sa kapatid ko sa Cebu. Magsisimula kami ulit. Sinubukan kong tumakas kasama ka, anak ko. Ngunit nahuli niya ako. Patawarin mo ako. Pagkatapos noon, wala nang nakasulat. Ang petsa ng aksidente sa sasakyan ng kanyang ina ay October 23. Nabitiwan ni Angelo ang diary. Hindi ito aksidente. Ang kanyang ama, ang sarili niyang ama, ang pumatay sa kanyang ina. Isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Angelo. Isang sigaw na puno ng sakit, ng galit, ng pagkasuklam. Isang sigaw na nagmula sa isang pusong dinurog ng katotohanan. Sinuntok niya ang pader na bakal, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang mga kamay. Ang sakit sa loob niya ay mas matindi. Angelo, sabi ni Lira, lumapit sa kanya. Biglang, narinig nila ang malalakas na kalampag mula sa labas, mula sa daanang pinasukan nila. Bam! 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 Sinusubukan nilang sirain ang pinto ng bookshelf. Natagpuan na sila. Tumingin si Lira kay Angelo. Ang lalaki ay nakaluhod sa sahig. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang buong katawan ay nanginginig sa pag-iyak at galit. Wala na silang matatakbuhan. At ang lalaking dapat na magiging kakampi niya ay wasak na wasak. Ito na ang katapusan. Bam! 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 Ang bawat kalampag sa pinto ng bookshelf ay parang isang martilyong ipinupukpok sa bungo ni Angelo. Ngunit ang ingay mula sa labas ay hindi kayang higitan ang sigaw sa loob ng kanyang isipan. Ang ina ko, ang ama ko, isang halimaw. Nakaluhod pa rin siya sa sahig, hawak ang diary ng kanyang ina, ang buong katawan ay nanginginig, ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng isang matinding galit na wala siyang paglalabasan. Angelo, Day, sigaw ni Lira, niyugyog ang kanyang balikat. Angelo, kailangan nating gumalaw. Magsisisi ka sa pag-iyak mo kung patay na tayo. Ang mga salita nito ay matalim, malamig. Ang mga salitang kailangan niya para magising. Dahan-dahan, itinaas ni Angelo ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Lira. Ang mga mata niya, iba na. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit natabunan na ito ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na malamig at walang emosyon. Nawala ang anak. Ang pumalit ay isang kalaban. Tumayo siya, hindi na nanginginig. Ang bawat kilos niya ay may bigat, may determinasyon. Hindi na ito ang bahay ko. Bulong niya. Isa na itong puntod. Tiningnan niya ang paligid ng maliit na kwarto, hindi bilang isang anak na nag-aalala, kundi bilang isang arkitekto na sinusuri ang isang istruktura. Ang mga mata niya ay napako sa isang maliit na ventilation grate malapit sa sahig. May isa pang daan, sabi niya. Kumuha siya ng isang bakal na tubo mula sa ilalim ng kama.
at ginamit ito para sirain ang takip ng ventilation. Isang madilim at masikip na butas ang bumungad sa kanila. "Saan yan papunta?" tanong ni Lyra. "Sa lumang drainage system ng hasyenda," sagot ni Angelo, hindi lumilingon. "Ang daanan ng mga basura, doon tayo nababagay ngayon." Nauna siyang pumasok, madilim, mabaho, masikip. Narinig nila ang mga daga, narinig nila ang pagtulo ng maruming tubig. Sa itaas nila, naririnig nila ang mga sigaw at yabag ng mga humahabol sa kanila. Walang nagsalita, gumapang lang sila. Para kay Lyra, ito ay pamilyar na panganib. Ngunit para kay Angelo, ito ay isang paglalakbay papalayo sa kanyang dating buhay. Bawat pulgada na gumagapang siya sa dumi ay isang pulgadang paglayo sa kasinungalingan ng kanyang pagkatao bilang isang Del Fierro. Pagkatapos ng tila isang walang katapusang haba ng panahon, nakakita sila ng liwanag, isang rihas na bakal, malayo na sila sa mansyon. Ito ay nasa dulo ng kanilang property, malapit sa isang maliit na ilog. Ginamit ni Angelo ang natitirang lakas para sipain ang kinakalawang ng rehas. Bumigay ito. Isa-isa silang lumabas, basang-basa at nababalot ng dumi. Tumayo sila sa damuhan. Mula sa kanilang kinatatayuan, tanaw nila ang mansyon ng mga Del Fierro. Maliwanag ang mga ilaw nito. Mula sa malayo, mukha itong isang paraiso, isang perpektong larawan, isang magandang kasinungalingan. Tinitigan ito ni Angelo, ang mukha ay walang ekspresyon. "Ang sabi ng ama ko, itinayo niya ang lahat ng yan para sa akin," sabi ni Angelo, ang boses ay kasing lamig ng hangin ng gabi. Tumingin siya kay Lyra. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik na determinasyon. "Pababagsakin ko ang lahat ng itinayo niya." Kinuha niya ang burner phone na ibinigay niya kay Lyra. May isang numero lang siyang tinawagan. Isang numero na matagal na niyang kabisado. Sumagot ang isang matandang boses sa kabilang linya. "Hello? Mr. De Castro," sabi ni Angelo. "Si Angelo Del Fierro ito, anak ni Alejandro Del Fierro." Isang sandaling katahimikan. "Matagal na tayong hindi nag-uusap, iho," sabi ng matanda. "Mula pa noong sinira ng ama mo ang dyaryo ko at ang buong buhay ko." "Alam ko po," sabi ni Angelo. "Kaya ako tumawag. Gusto niyo po bang bumawi?" Ang safe house ay isang maliit at masikip na apartment sa isang magulong lugar sa Maynila. Malayong malayo sa karangyaan ng Hacienda del Fierro. Ang amoy ng syudad, usok, pagkain, at tao, ang pumalit sa amoy ng mga bulaklak sa hardin. Ito ang bagong mundo nila. Si Mr. De Castro, ang dating mamamahayag, ay isang matandang lalaki na may mga matang nakakita na ng lahat, ngunit may apoy pa rin ng isang manunulat na naghahanap ng hustisya. Sa loob ng 2 araw, nagkulong silang 3 sa apartment. "Wala tayong matibay na ebidensya," sabi ni Mr. De Castro pagkatapos pakinggan ang lahat. "Ang diary ng ina mo, Angelo, ay makapangyarihan sa emosyon pero mahina sa korte. Ang mga litrato mo sa warehouse, pwedeng sabihing gawa-gawa lang. Ang notebook ni Rowena Sandoval na wala na ng kunin ng traidor na direktor. Kailangan natin ng isang bagay na hindi nila kayang itanggi, isang pag-amin." "Hindi aamin ang ama ko," sabi ni Angelo. "Aamin siya," sabi ni Lyra, tumingin kay Angelo. "Sa'yo, ikaw ang kahinaan niya." At doon nabuo ang isang plano. Isang plano na simple, ngunit napakadelikado. Isang sugal kung saan ang buhay ni Angelo ang nakataya. Kinagabihan, habang si Mr. De Castro
ay abala sa kanyang mga kontak na iwan silang dalawa ni Lyra. Ang tensyon sa pagitan nila ay iba na. Hindi na ito tensyon ng pagdududa, kundi ng isang bagay na mas malalim. Sigurado ka ba dito, Angelo? Tanong ni Lyra, ang boses ay puno ng pag-aalala. Masyadong mapanganib. Wala nang masasakit pa sa katotohanang nalaman ko, sagot ni Angelo, nakatingin sa labas ng bintana. At wala na akong babalikan. Ikaw na lang. Humarap siya kay Lyra. Ikaw, may babalikan ka pa ba? Umiling si Lyra. Ang misyon ko. Nawala na. Ang ahensyang pinaglingkuran ko. Trinaydor ako. Ang paghihiganti para sa kapatid ko. Parang hindi na rin iyon ang mahalaga ngayon. Kung ganon, ano ang mahalaga? Tanong ni Angelo, lumapit sa kanya. Tumingin si Lyra sa mga mata nito. Ang mga matang dati puno ng pagdududa ay puno ngayon ng isang bagay na pareho nilang nararamdaman. Ang pag-iisa ng dalawang taong nawalan na ng lahat. Ang mabuhay, bulong niya. Ang mabuhay ng totoo. Hinawakan ni Angelo ang kanyang pisngi. Kung makakalabas tayo dito ng buhay, Lyra, Celeste, ano man ang pangalan mo, gusto kong makasama kang mabuhay ng totoo. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Sa isang maliit at masikip na apartment, sa gitna ng isang mundong gustong pumatay sa kanila, hinalikan ni Angelo si Lyra. Isang halik na hindi na marahas o puno ng pagkalito. Isang halik na malumanay, puno ng pangako at ng isang matamis na kalungkutan. Isang halik ng pamamaalam. Kinabukasan, handa na ang lahat. Kinuha ni Angelo ang isang maliit na botones. Isa itong high-frequency audio-video transmitter. Maliit pero malakas. Ang signal ay direktang mapupunta sa laptop ni Mr. De Castro. Kinuha ni Angelo ang telepono. Dinial niya ang numerong kabisado niya mula pagkabata. Itay. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang buntong hininga ng ginhawa. Angelo! Anak! Nasaan ka? Nag-alala ako. Pagod na ako, Itay. Sabi ni Angelo, ang boses ay blanko at walang buhay, eksakto sa inensayo nila. Pagod na akong tumakbo. Suko na ako. Mabuti anak, mabuti. Umuwi ka na. Naghihintay ako, sabi ng Don. Uuwi na ako. Pagdating niya sa tarangkahan ng hasyenda, ang mga gwardya ay nagulat, ngunit pinapasok siya. Pagbaba niya ng sasakyan, sumalubong sa kanya si Victor. Ang mukha nito ay may mga pasa pa rin. Mabuti at nag-isip ka, bata, sabi ni Victor, may nangisi. Hindi siya pinansin ni Angelo. Dumiretso siya sa library. Naroon ang kanyang ama, nakaupo sa paborito nitong silya, may hawak na isang baso ng alak. Tumayo ito at akmang yayakapin siya. Ngunit itinaas ni Angelo ang kanyang kamay. Gusto ko lang malaman ang lahat, Itay, sabi ni Angelo. Bago ang lahat, ang totoo. Umupo ang Don, tiningnan siya. Ang totoo ay ginawa ko ang lahat para sa'yo. Si Itay, pinatay mo ba siya? Diretso niyang tanong. Hindi nagulat ang Don. Tumango ito. Isa siyang sagabal at walang pwedeng humadlang sa kinabukasan mo. Sa apartment, si Lyra at Mr. De Castro ay nakatutok sa laptop. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Angelo. Hindi ka na aalis, sabi ng Don. Ano ang ibig mong sabihin?
Alam kong may dala kang recording device, anak, sabi ng Don. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magaling ka, katulad ng ina mo. Pero hindi mahalaga yan. Tumayo ito at lumapit sa isang pader. May pinindot itong isang libro dahil walang makakaalis ng buhay sa kwartong ito. Ang mga pinto at bintana ng library ay biglang natakpan ng mga bakal na harang. Ang silid ay naging isang kulungang bakal. Lumabas mula sa likod ng mga estante si Victor kasama ang dalawa pang armadong lalaki. Nakatutok ang kanilang mga baril kay Angelo. Ang pagsara ng mga bakal na harang ay parang tunog ng isang kabaong na isinasara. Si Angelo ay napapalibutan na. Si Victor at ang kanyang mga tauhan ay nakatutok sa kanya. Ang mga daliri ay nasa gatilyo. Sa apartment, napamura si Mr. De Castro. Si Lira naman ay napahawak sa kanyang bibig. Ang puso ay gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Pitag, bulong niya. Alam niya ang lahat. Sa loob ng library, tinitigan ni Angelo ang kanyang ama. Walang takot sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na kalungkutan. Bakit, itay? Bakit kailangang umabot sa ganito? Dahil mahal kita, anak, sagot ni Don Alejandro. Ang boses ay puno ng isang baluktot na pagmamahal. At minsan ang pagmamahal ay nangangailangan ng sakripisyo. Isinakripisyo ko ang iyong ina. At ngayon, kung kinakailangan, isasakripisyo ko rin ang alaala mo para maprotektahan ang imperyong iiwan ko sa iyo. Wala na kayong iiwan, sabi ni Angelo. Anong ibig mong sabihin? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Angelo. Sa tingin niyo ba, ganoon ako katanga para pumasok sa lungga ng leon nang walang sarili kong bitag? Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang butones sa kanyang kuwelyo. Hindi lang ito recording device, itay. Livy ito. Kumunot ang noo ng Don. Anong live? Lahat ng pinag-usapan natin, sabi ni Angelo, ang boses ay dahan-dahan ngunit malinaw. Ang pag-amin ninyo sa pagpatay kay inay, ang tungkol sa droga, lahat ng iyon ay live na napapanood ngayon. Sa apartment, itinutok ni Mr. De Castro ang kamera ng laptop sa kanyang sarili. Live sa aking independent news blog, Don Alejandro, at sa headquarters ng isang piling unit ng kapulisan na hindi mo pa nabibili. Ang mukha ni Don Alejandro sa screen ng laptop ay dahan-dahang namutla. Ang kumpiyansa ay nawala, napalitan ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Tumingin siya sa kanyang anak na parabang ngayon lang niya ito nakita, hindi bilang isang sunod-sunurang tagapagmana, kundi bilang isang ganap na estranghero, isang kalaban. Hindi! Bulong ng Don, hindi mo to magagawa sa akin, ako ang ama mo. At kayo ang pumatay sa akma kong ina, sagot ni Angelo. Isang luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mata. Biglang isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang bakal na harang sa bintana ng library ay biglang bumigay. Pumasok ang mga pulis na naka-SWAT gear, sinundan ng liwanag mula sa mga flashlight. Baba ang mga baril! Sigaw ng hepe ng pulisya. Nagkaroon ng kaguluhan. Nagpaputok ang mga tauhan ni Victor. Gumanti ng putok ang mga pulis. Ngunit bago pa man may mangyari, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa likod ng mga pulis. Si Lira, hindi na siya si Lira nakatulong. Nakasuot siya ng itim na tactical gear. Sa isang mabilis na kilos, pinatumba niya ang dalawang tauhan ni Victor gamit ang kanyang mga kamay.
Si Victor, na akmang babarilin si Angelo, ay hinarap niya. Isang maikling ngunit brutal na laban. Suntok, sipa, ilig. Sa huli, si Lyra ang nanatiling nakatayo, habang si Victor ay nakahandusay sa sahig, walang malay. Nang tumahimik ang lahat, ang natira na lang sa gitna ng silid ay si Don Alejandro, na ngayon ay pinoposasan na ng mga pulis. Lumapit si Lyra sa traidor na si Director Vargas, nakasama rin sa mga nahuli sa labas. Para sa kapatid ko, sabi ni Lyra, bago ito tuluyang dalhin ng mga pulis. Humarap si Don Alejandro sa kanyang anak sa huling pagkakataon. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, sabi nito. Ang boses ay puno ng pait. Tinitigan siya ni Angelo, ang muka ay blanko. Sana hindi na lang, at dinala na ng mga pulis ang dating hari ng Hacienda del Fierro. Iniwan si Angelo sa gitna ng nagibang kaharian. Nilapitan siya ni Lyra at hinawakan ang kanyang kamay. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay sapat na. Makalipas ang ilang linggo, ang balita tungkol sa pagbagsak ng imperyo ng mga Del Fierro ay nasa lahat ng dyaryo. Nakatayo si Angelo sa harap ng malaking tarangkahan ng hasyenda, ang lugar na dati niyang tinawag na tahanan. Sa tabi niya si Lyra. Ano na ang plano mo? Tanong ni Lyra. Tumingin si Angelo sa malaking bahay, isang monumento ng mga kasinungalingan. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang bagay, isang kahon ng posporo. Tumingin siya kay Lyra, ang mga mata ay seryoso. Handa ka na ba? Binuksan ni Angelo ang kahon ng posporo. Kumuha siya ng isang palito at kiniskis ito. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dulo ng palito. Ang liwanag nito ay nagbigay anino sa kanyang determinado, ngunit malungkot na mukha. Tinitigan niya ang apoy, pagkatapos ay ang malaking bahay. Isang iglap lang. Isang iglap lang at ang lahat ng alaala, ang lahat ng kasalanan ay magiging abo. Ngunit bago pa man niya ito ihagis, isang kamay ang pumigil sa kanya, ang kamay ni Lyra. Huwag, mahinang sabi nito. Bakit? Tanong ni Angelo. Ito ang pugad ng kasamaan. Kailangan itong mawala. Hindi, sabi ni Lyra, umiling. Kung susunugin mo to, magiging katulad ka lang niya. Pagtatakpan mo ang nakaraan gamit ang apoy. Ang kailangan ng lugar na ito ay hindi apoy. Ang kailangan nito ay liwanag. Napatingin si Angelo kay Lyra. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang galit o paghihiganti. Ang nakita niya ay pag-unawa. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi niya sinunog ang bahay. Makalipas ang isang taon, ang Hacienda del Fierro ay muling nagbukas. Ngunit hindi na ito isang pribadong paraiso. Ang pangalan sa tarangkahan ay bago na. The Eliana del Fierro Foundation, a home of second chances. Ang pangalan ng kanyang ina. Ang mansyon ay naging isang rehabilitation center para sa mga drug addict, isang lugar na nagbibigay ng tulong sa mga mismong biktima ng dating negosyo ng kanyang ama. Ang malawak na lupain ay ginawang isang organic farm kung saan nagtatrabaho ang mga pasyente. Si Angelo ay hindi na CEO. Ipinagkatiwala niya ang pamamahala ng foundation sa mga profesional. Bumalik siya sa kanyang unang pag-ibig, ang arkitektura. Ngunit hindi na siya nagdidisenyo ng mga mansyon. Ang proyekto niya ngayon ay ang magdisenyo at magtayo ng mga murang pabahay para sa mga mahihirap na komunidad. Si Lyra o Celeste ay umalis na sa ahensya.
Ang pagkakanulo na naranasan niya ay nag-iwan ng isang malalim na sugat. Tinanggap niya ang alok ni Angelo na maging executive director ng foundation. Dito, nahanap niya ang isang bagong misyon. Hindi na ang paghuli sa mga masasamang tao, kundi ang pagtulong sa mga biktima na muling buuin ang kanilang buhay. Isang hapon, nagkita sila sa isang lugar na tahimik at payapa, ang sementeryo. Magkatabi silang nakatayo sa harap ng dalawang puntod, ang puntod ng kapatid ni Lyra at ang puntod ng ina ni Angelo. Sa tingin mo, masaya na sila? Tanong ni Angelo. Sa tingin ko, sagot ni Lyra, sa wakas, payapa na sila. Sa unang pagkakataon, mula noong nagsimula ang lahat, naramdaman nila ang isang tunay na kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa isang maliit na kapilya. Ang mga bisita ay iilan lang. Si Mr. De Castro, ilang malalapit na kaibigan, at ang mga unang pasyenteng nakarecover mula sa foundation. Walang karangyaan, walang press. Tanging 2 taong sinubok ng apoy at piniling huwag masunog. Pagkatapos ng kasal, dinala ni Angelo si Lyra sa isang bakanteng lote sa isang simpleng subdibisyon. Ano ang ginagawa natin dito? Tanong ni Lyra. Ngumiti si Angelo. Sa gitna ng lote, may isang maliit na pundasyon na bagong gawa. May 2 piraso ng hollow block at isang balde ng semento. Nangako ako sa iyo na mamumuhay tayo ng totoo, sabi ni Angelo. Panahon na para magtayo ng sarili nating pundasyon. Kumuha siya ng isang pala at inabutan si Lyra. Handa ka na ba, Mrs. Del Fierro? Ngumiti si Lyra. Kinuha niya ang pala. Handang-handa na, Mr. Arkitekto. Magkatabi, sabay nilang inilagay ang semento. Kinuha ni Angelo ang isang hollow block at maingat na inilapag sa pundasyon. Pagkatapos, kinuha ni Lyra ang isa pa at inilapag sa tabi nito. Ang kanilang mga kamay na dati sanay sa baril at sa paghawak ng mga maduming sikreto ay ngayon magkahawak habang nagtatayo ng isang bagay na bago, isang bagay na malinis, isang bagay na sa kanila. Habang papalubog ang araw, nakatayo sila roon, pinapanood ang simula ng kanilang bagong tahanan, ang kanilang bagong buhay. Isang pundasyong itinayo hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pag-ibig na kayang magpatawad, maghilom at magsimula muli.